kaibigan. Wow, there's a lot of mga pag-uusapan natin, especially what's good for the body, lalong-lalo na itong COVID-19 na talagang medyo malaking problema, no? Kasi it's still here, mga kaibigan, and talagang I think it will stay here for quite a while, and we'll try to visit each and every one of us. Kaya medyo talagang mukhang problema ito. Kaya nga ngayon, mga kaibigan, marami tayong mga pag-uusapan tungkol dyan, because ang tanong, may gamot na nga ba sa COVID-19? Yan ang hindi pa natin nasisigurado, dahil wala pa naman one-stop pill or one-shot pill or injection that will really take care etong virus na ito, na talagang I call it the wicked virus, mga kaibigan, because it's kung sa English, stealthy, o kaya mahilig tumago, tapos yung pala kumakalat na wala kang kamuang-muang o kamalay-malay na biglang magkakaroon ka na lang. At doon rin ako kinakabahan, because hindi rin naman perfect lahat ng hindi naman perfect lahat ng mga kailangan nating gawin, nating kaya, because tayo tao lamang. That's practicing at the most, mga kaibigan, yung mga basic na mga, like for example, wear mask, social distancing, wash your hands, don't touch your face, yung mga yon, kasi yun yung mga known transmission and airborne transmission, mga kaibigan. Pag nasa loob ka ng isang lugar, air condition, lalong-lalo na, tumataas ang chances, lalo na kapag walang mga mask yung mga tao. Pag nagsasalita, lumalabas yung mga vapor na lumilipad sa hangin para kumalat. Dati, dinidebate yan ng WHO, ng WHO, pero mga kaibigan, ngayon mukhang it's already a proven fact na talagang airborne transmission itong virus na ito. Hindi lang siya, grabe gumapang, lumilipad pa. Yan ang problema dyan. Anyway, let's welcome our co-host who will join us always every time sa program, Shane Tolentino. Good morning to you, Shane. Yes, no, okay. Good morning. Araw po ng Biyernes, mga kaibigan. Kumusta po kayo sa inyong mga tahanan? At ako pa rin po ang makakasa ng ating boses ng katotohanan, Double P. Kumusta ka dyan, Double P? Well, I'm okay. Still worrying about the virus, Shane, dahil alam mo naman, meron kami mga kakilala rin ni Shane na medyo nag-positive na yung so hindi mo na dapat pumasok yung iba. Kasi, you try as much as possible na i-stop lahat. Yan ang sinasabi ko kanina, Shane, na talagang minsan nagiging problema, di ba? But, kailangan sa mga sa ating mga nanonood ngayon ay kailangan ng dobling pag-iingat, mga kaibigan, dahil hindi natin alam kung kailan talaga tayo tatamaan ng virus or what, Double P. Kaya dapat mag-ingat. Yes. At mga kaibigan, napansin niyo, there will be a major maintenance. They say maintenance daw, ang PLDT pagdating sa internet, and it will affect the internet, mga kaibigan. So bear with us, kapag medyo naapektuhan yung internet, it will affect our broadcast as well. So minsan we will see kung anong mangyayari. Will continue on. Kung hindi naman, if the net gives out, mga kaibigan, then wala tayong magagawa, because welcome to the Republic of the Philippines, mga kaibigan. Ito lang sa Pinas, okay. Dito lang sa Pinas. Ang tawag dan, only in the Philippines. Yes. Alam mo, sa Norway, 5G na sila. And dito sa atin, 4G kuno. 4G, Kuno. Pero meron din daw po nag-o-offer ng 5G, pero 4G pa rin. Yung 5G natin dito, 4G. Yung 4G, nagiging 3G. Ganito lang ang simple explanation dyan. 5G technology, ibang mga equipment na ginagamit, Shane. So, that means, kung ikaw isang malaking kumpanya at nandoon ka lang up to 4G or 3G technology, kailangan mo palitin lahat yon doon sa iyong towers. Kaya laki ng investment mo. Sinong kumpanya nagagawa nun kung nakakalusot naman lagi sa 4G? Kaya nga, eto, welcome to the Republic of the Philippines, no? At,
Welcome Ganito na to, talaga daw po yan. ang net Kaya natin. tanggapin na lang natin. Oo. Dito, uso Unless dito. makapasok ng mas malakas na internet. Dito, talaga uso sa dito, atin. manindak ng Pinoy. Ang style ng marketing, ganito. Up to 100 Mbps. Ang galing, ha? Pero ilan lang na Mbps ang ibinibigay daw po? Pag kinount mo, naghihingalo sa 2, sa 1. Parang, teka muna, 100 up to, pero alam mo, catchy. Eka nga, kung sa English, catchy phrase yung up to. You see, they will say, up to 100. Pero yon siguro mga once a year lang nangyayari mga kaibigan. Parang sa una lang yata double, then after that, Tas after 1 month, wala na. Ayun. Bagal na. Angal ng Pinoy, always like this. Nung una malakas Tapos ngayon wala na. Tapos pag Parang tinawagan trial mo, lang yata sa una no? Ganun ba? Tapos pag tinawagan mo, walang sumasagot. Saka magaling sila pagka kunyari pero minsan pagka kunyari andyan na nagkakaroon ng problema, doon nagkakaroon ng mabagal na pag-action ng ilang mga networking sites natin dito Double P. Ewan ko ba, I don't want to name companies, no? Pero Yeah. pag na-based talaga ako, I'll start naming. I-announce mo? Announce ko, bakit naman hindi? Alam mo, meron ako isang kumpanya, eto hinihingian ko, meron akong binabayaran, 1,000 plus a month. Ang binigay sa aking net, siguro 0.001 Mbps. Ano yun? Double P ha? Nakakaahon ka pa ba? Para ka nagda-dial ng telepono. Walang katapusan. Sige lang. Paikot-ikot lang. Sige, ganon. Tapos magbabayad ka. Tapos pag hindi ka nagbayad, padadalang ka pa ng notice kagad. Na, hoy, di ba? Kung hindi, puputulan ka namin. Sira ba ulo ninyo? Dati ng putol di ba? Yan ang nakakalungkot na sitwasyon ng ating republika pagdating sa net. Nakakaingit when I travel abroad. Ang lalakas ng net. Parang, walang, anong tawag doon? Buffing ba? Walang boom. Gano'n, dire-diretso. Talagang, ang sarap, ang ganda magnet. Dito sa Pilipinas, talagang... Ala po, opo. Minsan, ganito nga. Kunwari, yung... Parang Tapos mamaya nakaganon ka na lang. Nag-freeze ka na pala. Dapat ang cute mo nun. Ulitin mo nga dapat. Ang cute mo na nag-freeze ka. Grabe kasi Gano'n naman talaga. And I'm sure nakaka-relate naman din ang ating mga viewers today. Good morning po sa inyo lahat. Sorry, good morning sa inyo lahat, no? But this is reality. Okay? Kaya lang kasi minsan may mga pumapasok na mga kalokohan sa pag-iisip ko. Hindi naman kalokohan. I'm just speaking the truth. Kahit kayo, alam niyo yon. Nakakainis naman to. Yung... Dapat hindi ka na maintindihan. Shopee ba? Shopee? Ha? Hello? Nakakaranas ba kayo ng mga ganyan sa inyong mga tahanan? Pwede kayo mag-comment maya-maya lamang dito sa chat box natin, Double P, no? Para makarelate din tayo at makarelate sila dito sa ating programa ngayong araw. I'd like to greet a lovely morning to my beautiful wife, Star. Ha? Alam mo, Shane, nag-usap kami kanina sa phone. Nag-usap kami kanina sa phone. Yes, hello, may sasabihin ka pa ba? Mukhang medyo may issues galore. Ano naman yun? Ano naman napag-usapan niyo daw? Pwede naman mag-usapan sa akin. Love you, Star. Good morning. Ayun. Anyway, mga kaibigan, so, I'd like to greet a good morning also to Paula and my two lovely apos, Bover. And alam mo yung dalawa na ito, si and Paolo, talagang pag nag-aaral talaga, natutuwa ako tignan kasi they're looking at sa laptop, tapos nag-aaral sila, nag-i-school, ganon.
Para New bang- normal talaga double P kasi Oo. online class na ngayon. Never ko na-imagine na gano'n. Pati yung dalawang apo ko rin, na si Kriska at saka si Mabi, gano'n din. Kaya lang, ang problema dito, walang teacher na susuway sa kanila na di-discipline. Layas ng layas kung saan nagpupunta. Tapos babalik, di ba? Eh, syempre, kasama yan, mamamasyal. Libre pasyal kasi alam mo, wala kang di ba? Oh, yun. Yes, Kaya, double P. Pero doon sa mga tahanan, ng mga nag-online class, ang patnubay pa rin ng mga magulang ang kailangan. Tapos, yung iba naman po double P kasi working mom, working dad. That's so, right. meron silang parang ano tawag dito, yung kahalinghinan para dun sa pagtuturo ng kanilang mga anak. Kaya double P, yun. dapat din Tama. kailangan meron ding bantay ang ating mga anak, lalo na sa mga kindergarten, ayan yung preschool, mga kaibigan. That's right. Anyway, Shane, let's greet some people. Actually, Yes. mga top funners natin who are ever present, mga kaibigan, sa panonood. Shane, baka gusto mong batiin yung mga top fans natin. Yes, ang ating top fun for today, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating programang Double P, and of course sa TV48. Ay ito po, ang una-una nating top fun ay si Kim Manalo Valdez. Maraming salamat sa iyo, Kim. At kasama rin dyan, Gilbert Malaga. Yan, top fun natin for 3 months. Double P ang Gilbert. Magaling itong mag-camera, no? Ayan, Kuya Gilbert. And also, top fun for today, Emelita. Yes, sir. Good morning po sa inyo. At syempre, another top fun po ng ating programa is si Reynaldo Butio. Yes, sir. Good morning po. And also, Mary Louie Vidal. Ayan po ang ating top 5, top fun for today. Anyway, double P, meron din another, another top fun natin na si Janet Bantique. Na another top fun for today, Janet Bantique, and also Luz Viminda Fo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta, and also RJ Bondok, Marivic Rodriguez Pangulinan, and also Jimmy Chan. Kayo ay may mga tropeyo na nakikita natin sa ating mga TV screen at sa mga cellphone screen po, mga kaibigan. Ang Those ayan are- po ang ating top 10 top fun. Ayan, top fans, For mga Double P kaibigan, and na TV48. talagang nasa Double P, mga kaibigan. And maraming salamat sa inyo, sa inyong ever na suporta sa ating programa, mga kaibigan. But I also would like to greet my partner from Cebu City, Bern Suarez. Good morning to you, sir. Yan, alam mo, since high school, magkasama na kami niyan. Madalas kumopya sa akin si Bern noon. Sir Bern, totoo ba yun? Peace, Bern, peace. Pero si Bern speaks fluent Spanish, matagal siya sa Madrid. Porke, di ba? Di ba? Alam mo naman yung mga Espanyol. He lived there for a long time, Shane, sa Madrid, no? So, gusto nyo matuto ng Spanish, you'll be seeing Bern as my co-host in a forthcoming program. Mga kaibigan, kaya abangan nyo lang po at i-announce naman natin. And another lovely lady, mga kaibigan namin ang aking asawa, pero talagang sila ng asawa ko, close. Talagang Dallas Yure. Dallas, good morning to you. At talagang the beautiful ever Dallas. Magkasama yan sila sa maraming clubs and organizations, and they are together mostly every day. Hindi, close friend, di ba? Alam mo naman, kaya anyway, another one is a classmate of my wife who just recently messaged me, Evelyn Bautista. Hello to you, Evelyn. Thank you for your support. And she lives abroad, mga kaibigan, at magandang umaga sa iyo. Thank you for inquiring also. At she's mukhang okay. Ito na, nag-uumpisa na yung mga sanet. Nakikita niyo minsan parang parang kang karatista. Welcome to the Philippine Net Industry. Oh, Michael Gary Bueno. Oh wow, ito childhood friend, mga kaibigan.
747 pilot. Yes, sir. Alam mo naman, yan talagang he's been flying since yung father niya was also a fighter pilot. Kasabay yung tatay ko. Ninong ko yung tatay niya. And we grew up together with his brothers. And unfortunately, one passed away recently. And talagang hello in heaven, Rocky Bueno. And this is Jetong, the brother, the eldest of all sa kanila. And Jet, I think he's now in South Korea. And that's where he's stationed now. No? He flies big jets, mga kaibigan. At mga kasama rin natin sa program to, si Michael Gary Bueno. Good morning to you, sir, mga kaibigan. Talagang. Then, we also have Ma'am Pasita Josenilia Antique. Hello, ma'am. Good morning to you. At nanonood rin po. Welcome to the show, Ma'am Pasita. Very close sa father ko at saka sa mother ko. No, so magandang umaga po sa inyo. And then we also have Perucho Marge. Mga kaibigan, Perucho, Marge Perucho. Mga kaibigan, also good morning to you. And also Sabrina Gabayan. Mga kaibigan, good morning to you, Sabrina. Thank you for your support. Always active in Facebook. Marami din ako. Always din like. The more active Sabrina is, the more active also I am, mga kaibigan. Dahil siyempre, alam mo naman, sinusundan natin. Congratulations to you, Sabrina. And a classmate of mine, also ni Vern, who's also a shutterbug, mga kaibigan, mahilig kumuha ng mga pictures. Vincent Navea, good morning to you, sir. Yan, ako na. I think he's watching right now. Magandang umaga. He goes to work, no, mga kaibigan. I think it's a bank. And I like, gusto ko yung mga pictures niya. When we will also bring him in the show para makita po ninyo yung mga works of art niya when it comes to female photography. Yung mga shades ng grays and black and white. Mahirap yun eh. Shading, posing, and trying to elicit the beauty, no, of the photography and the subject, mga kaibigan. Congratulations to you. And it's not his profession, mga kaibigan, kung hindi, ano siya. He's, tawag na ito, hilig niya lang talaga. It's a hobby of his. And wow, ako mahilig din ako sa photography. Kaya lang, yung tinitignan ko lang, yung photos, mga kaibigan. Wala eh. Wala akong talent. May mga ibang tao, may talent talaga sa mga photography. Anyway, good morning to you. And another friend of mine who's watching right now, the ever beautiful Gina. Hello, Gina. Victoria Gomez. Good morning to you, Gina. At talagang never nag-fade ang beauty, mga kaibigan ni Gina. Also together with my friends in the PEP Coalition, mga kaibigan. She's beautiful but she's feisty. O kaya feisty kung sa English, matapang, mga kaibigan. But sweet, yon. So good morning to you, Gina. And we miss you dito. And welcome to the program. Yan, mga kaibigan. Kaya nga, Shane, yan ang mga iba ngayon na nanonood also, no, aside from Star who's watching right now. And many more others would like to greet you in the next coming shows also. At patuloy natin babatiin silang lahat. Shane, ha? Yes, and also, dapat ko rin nabatiin din si Marno, yan nanonood din, sila dyan sa kanila. And also, gusto ko rin batiin ang aking bunso na magdiriwang ng kanyang second birthday sa Tuesday. Happy birthday! Wow, yun! Ang aking bunso na happy birthday sa iyo. Ayan, ang kanyang first birthday. Ayan na, malaki na siya. Ang bilis ng panahon, Double P, no? Imagine that. Ito, magsa-second birthday na siya sa September 29. So, sana ay maging mabait na katulad ng kanyang tatay. Oo nga. Ng tatay, ha? Oo, yung tatay. Si Manda mo pa. Hindi ko sinabi sa akin, ha? Hindi. Pag sa'yo, angal kagad ako. Sana maging katulad ng tatay. Okay na yan. Okay yan. Cool, okay yan. Anyway, alam mo, the program, mga kaibigan, at pinag-uusapan namin which we would like to share sa inyo, namin ni Shane Tolentino, is regarding, COVID-19. May gamot na ba? Shane, meron na bang gamot? Sa ngayon, Double P, parang meron ng by October na nagsasabi, Double P. Hindi gamot yun. Vaccine yun eh.
Vaccine. Ang gamot, wala pa. Wala pang gamot na therapeutic kung tawagin, no? Mga kaibigan, Yes. na therapeutic ang gamot. Vaccine, ayan, meron tayong konting update na ibibigay sa inyo. You know, mga kaibigan, sa vaccine, medyo, yung labanan tuloy pa rin, no? Kasi billions is at stake. Pera-pera yan, man. Kaya nga, makikita ninyo, nag-announce ang Pfizer na kampanya, mga kaibigan. At ang katuwang nila is BioNTech, no? Which is itong vaccine na 162. Ay talagang sa by October daw, malalaman na kung epektibo at ligtas, mga kaibigan, ang kanilang ginagawang bakuna. Kasi ang China at saka Russia hindi rin nagpahuli. Wala pang approval, nagre-release na sila, kumukuha na ng orders, mga kaibigan. Lalong-lalo na, no, yung Sputnik. Pero itong Pfizer neto, mga kaibigan, BNT 162 is running after October, itong coming October. At kung talagang magiging safe siya. At ipinasa na mismo ng kumpanya sa Food and Drug Administration, mga kaibigan, para makita kung magiging may protocol kasi yan, kailangan i-review yan, may mga board na nagre-review niyan, mga kaibigan, tungkol kung efektibo po yan o hindi, at kailangan sumailalim ang mga protocols na yan sa isang masuring assessment, mga kaibigan, na talagang na-monitor dahil sa mga kalahok. Ito naman ang latest dyan, 32 sa mga lumahok. Tama ba yun? Lumahok, 32. Lumahok, Shane, di ba ang tawag doon? Yes, double P. 32 ang lumahok. Ang tinamaan pala sa mga lumahok, nagkaroon ng COVID-19. Out of those total number of people na sumali doon sa trials na yon. So, syempre, i-assess nila kasi may efficacy rate yan, effective rate. Eka nga. Yes, bago mai-out double P. That's right. And the percentage. ang effective rate dapat nasa mga 76% yata, parang ganon, or almost 77%. 6.9%. So almost 77% effective dapat ang bakuna upang ma-reach ang efficacy target, mga kaibigan, no, sa analysis. Kaya nga kapag naipasa ng FDA yan, maaari na ito bigyan ng authorization, mga kaibigan, upang maging lunas na vaccine para laban sa coronavirus or COVID-19, mga kaibigan. So, yan, Shane, ngayon ang latest. Alam mo kung naman, ito double P ay magiging effective talaga. So, ito yung number 1 out of ang daming nag-uunahan ng mga kumpanya para dito sa paggawa ng vaccine, no? Kasi by October, ito by next week, tapos by Wednesday, tapos ang September 30. And ito, i-release by October. So, let's see. Yeah, that's right. Pero ang pinag-uusapan dyan, vaccine. Preventive yan. Yeah, vaccine. Para hindi ka magkaroon ng COVID. But you know what, Shane? Ito na. May isang paper na sinusundan ko. Hindi pa naman siya lumalabas sa mga medical journal, Shane, no? So, itong mga pinagmamasdan ko nito ay, do you know that parang meron silang low exposure na tinatawag nilang i-expose ka sa coronavirus kasi may load yan, yung viral load. Kung meron maliit na load na i-expose ka, which in-experiment nila ngayon, nagmamanufacture kagad yung body ng antivirus. Why? Okay. Yung mga Y. Di ba may mga Y yan? O kaya T cells, Y, gano'n. Nagmamanufacture, then nare-recognize nila agad, at pag nag-manufacture, yung headquarters ng iyong immunity system ay recognize na niya yung virus, nagkaroon ka ng antibodies at nagkakaroon ka ng natural immunity. Shane, sipin mo, immunity on this. Kaya nga itong mga immunity nito, mga kaibigan, dahil dun sa low dose na parang pinakikita, sinusundan ko pa, no? I'm just binibigyan ko lang kayo ng information about it, pero it's been out on some studies in England na talagang tinututukan nila kasi it seems daw effective dahil sa maliit na experiment na kanilang ginawa
nag-manufacture talaga ng immunity enough yung load to protect yourself from COVID-19. O yun, ganun Bago ka. ito, no? Kasi Bago. parang kailangan mong i-expose muna. Hindi ko nga muna nire-report ng todo yung mga ano, Yes, kasi oo, no? tinitignan pa natin kung paano eh. Pero ito early reports talaga. Alam mo naman kung sino-sino mga sinusundan ko doon. And sana mag-work yun. Isipin mo, low exposure lang, tapos magmamanufacture ka na ng talagang prepared immunity sa COVID-19 chain. Maganda yung ganon, di ba? Walang... Yes, P, kasi nag-activate agad ang immunity mo. Kumbaga, parang meron ka ng panlaban doon sa virus na yun, which is yung coronavirus. And alam naman natin, dito sa atin, simula na nagkaroon ng COVID, lahat nga nag-iingat, and also takot din talaga magkaroon ng virus na yan, P. So, tingnan natin to, mukhang magandang ma-share din natin to sa mga viewers natin once na nakumpleto yung research. Yeah. Tinututukan ko, and ako so happy if I could share it sa inyo. Kami ni Shane, we're happy to share with you kung ano yung na-research na namin, which we have been following. Actually, ako, sinusundan ko yung development nito since January. Kasi ano nga ba ang lunas sa COVID-19? Shane, di ba? Wala tayong, there's no one pill, o ito, inumin mo, tapos ka na dyan. O parang influenza, o itong antibiotic, drink it for 7 days, okay ka na, di ba? Parang ganon. Yes, P. Wala pa sa ngayon yung pinaka-definite talaga na gamot na po pwedeng pang-heal dito sa virus na to. May mga vitamins or what po na talagang ibinibang to survive the virus. Pero iba-iba kasi naitanong ko rin doon sa mga kakilala ko, P. Parang ganito yan eh. You know, Shane, yung virus will enter your body. There is already a definite finding yung severity o yung pagiging malala o hindi malala ng iyong sakit na COVID-19 ay depende naman doon sa amount ng load of virus na matatanggap ng katawan mo, Shane. So, ang virus can be given to you in a small amount dahil nakamask ka, kaya ang nasagap mo maliit lamang. Ang body mo nag-manufacture at na-recognize, tas nag-manufacture kagad ng antibodies, naging asymptomatic ka, tas nawala. Dahil naunahan ng immune system mo sa pag-aksyon na makilala at labanan agad. Yun ang maganda. May nangyayaring ganyan. Kaya yun ang explanation nila sometimes kung bakit asymptomatic, walang simptomas, because hindi umabot yung load ng mga sundalo ng virus, dumami, no, Shane? Balik nga natin kay Shane, Shane, ayan. Yung dumami, yung virus neto upang magkasakit ka na uubo ka, o kaya sasakit yung mga simptomas lalabas. Ayan, yung mga simptomas. Yun, so, lagnat, ubo, sipon, muscle weakness, tapos minsan pananakit ng ulo, throat itchiness, yan yung mga signs and symptoms. Correct, yun. So, dito ngayon, mga kaibigan, si Shane may signs and symptoms na rin ng sakit ng internet ng Pilipinas, mga kaibigan. Ayan na. Nakikita mo na ba, Double P? Sabi ko, wow, nag-freeze na ako. Ayan na. Parang sumasayaw tayo, Double P. Naramdaman mo rin pala yung Double P. Hindi. Anyway. Kasi nakikita ko yung galaw mo, para kang sumasayaw eh. Parang robotic ba yung dating Double P? Yan. Anyway, magiging dancer na tayo at the end of the program. May virus rin ang net sa Republic eh. Pero anyway, mga kaibigan. Ayan. So, ngayon, yung mga iba nagiging symptomatic agad. Why? Maraming rason. Mas malaki yung viral load o kaya, ito ang mga kaibigan, mas malaki yung load na langhap mo. Hindi ka hindi naman, wala naman epekto yung mask eh. O yan, nalanghap mo ng marami. O di nagkasakit ka kagad. May sobrang katigasan ng ulo. Katigasan ng ulo. Social distancing, layan. Mga immortal kami. Ganon.
nag-iinuman double P sa mga kanto. Tapos, Habang dito yung isa lang yung baso pa naman. Ayan. yung Diba? pulutan, talagang isang kutsara lang. Ayos na yun, di ba? Ngayon, so nagtanong ka, o kaya pangalawa, mahina ang immune system mo. Marahil siguro na-recognize yung virus na pumasok kasi may mga, ano yan, gwardiya. Uy, may kalaban doon, di ba? Ire-report ngayon sa headquarters, magpapadala ng mga sundalo, gawa ka agad. Teka muna, bago to Hindi natin alam kung anong mga armas na gagamitin natin. Pinadala yung isa, nakilala, tapos magmamanufacture na ngayon ng mas maraming sundalo. Ang problema, mas malakas yung virus. Ibig sabihin, hindi malakas ang immune system mo. Kaya ngayon, ang mga dalubhasa, nalaman nila dahil sa eksperyensya sa mga nakaraan na mga buwan simula nung Wuhan, China, mga kaibigan, ay nalaman nila ang mga iba't ibang bagay na nakakatulong at nakitang epektibo sa paglaban upang magkaroon ka ng lakas na laban doon sa COVID-19. Ito ang mga i-discuss namin sa inyo. Gagawin lang namin simple, huwag na tayo lumalim pa. And we are talking first about vitamins. Dito ngayon, Shane, naidiin na ngayon yung importansya talaga vitamins. Maging ang pagkain din, sustansyang pagkain, double P, no? And hindi lang basta pagkain, minsan kailangan ka na talaga mag-supplement. Dahil unang-una, kung ikaw ay may edad na, talagang kailangan mag-supplement ka. Kasi yung absorption mo ng vitamins, minsan iba At saka depende rin dun sa kinakain mo. Tulad ng vitamin A, no, Shane? Vitamin A is really one vitamin na talagang kailangan rin ng ating katawan. So itong vitamin A talagang directly connected rin yan sa immune system mo na talagang kailangan mo talagang magkaroon ka ng sapat na vitamin A para nang sa ganon magkaroon ka ng lakas at maipalakas not only your immune pati yung iyong vision together sa reproduction ng cell at saka yung communication of the cells. Yung usap-usapan nila sa loob ng iyong katawan lalong mas gumaganda dahil nakakatulong talaga ang vitamin A lalong-lalo na sa kaayusan ng organs. Kasi gaya ng puso at iyong kidneys, inaatake yan ng COVID-19. Alam mo, Shane, ang pag-atake ng COVID-19 talagang it's not just the lungs. Nung una, akala lungs. Lungs lang. Pag hindi ka na nakakahinga, isaksak mo sa intubation. Yung pala, masama yung intubation. Doctrine of last resort, dapat na-intubate ka. Pero hanggat maaari, mas maigi pa magkaroon ka ng hypoxic. Ibig sabihin, kulang ng oxygen. Gamitin na lang yung malalakas na oxygen na gano'n instead of yung naka-close double P dito. Yes, high pressure ang tawag nila doon. Kaya nga, imbis na ipapasok yung tubo sa intubation, mataas ang death rate ng intubation. So, sa nagiging experience natin, double P, marami na rin ang mga nai-intubate dahil nahihirapan sa paghinga. And then, may mga sintomas na rin po kasi ng COVID-19. Yeah. Yun yung nakikita ko rin sa mga reports na na-intubate. Pero may ilan, siguro sa mga 2 to 3% na ka-recover nung once na na-intubate sila, double P. Yeah. Kaya nga, kailangan dito na-discover nila na dapat talaga bastante o kaya sapat ang vitamin A mo. Nakukuha mo yan sa mga iba't ibang mga pagkain katulad ng isda. Yan, makukuha mo dyan. Dairy products. Mga milk. Ayan. And all these other items na mga pwede mo kainin. O kaya yung mga carotenoid, alam mo yon, yung mga ganyan. Mga ganyan, mga pagkain na talagang prominent ang beta. Carotene na matatagpuan sa mga gulay din, no? At saka sa mga gulay gaya ng carrots, papaya, mga kaibigan, mango. Yan ang mga importante na mga pagkain. So, kailangan hindi puro baboy, ganon. Kailangan talagang hanapin ninyo yung pagkain na makakakuha kayo. At isa pa, meron tinatawag na mga supplements also na pwede mong inumin
para just in case kung hindi mo nakukuha lahat sa pagkain, pwede mo rin kunin sa supplements. And that helps make yung immune system stronger, mga kaibigan. Yes, Doc Opie, ma-share lang din natin sa mga tao. Paano ba nila malalaman pagka sila ay kulang sa vitamin A? Ito lamang po ay kapag nagda-dry yung skin nila, Doc Opie, yan, kulang ka na sa, sa vitamin Senyales. A. And yes, symptoms, yan, sintomas. Dry eyes and also delayed yung growth, yung paglaki, yung development ng bata. Usually kasi sa mga bata kasi Double P, may intake tayong ibinibigay din yan. May sapat, may mga microgram or what na ibinibigay din para sa mga bata. Kasi pagka nasobrahan naman, rin naman, di ba? Mahirap din yon. Mahirap din naman na makulangan. So dapat tama lang. Right. And so, ito, nalaman ko rin because may sinusundan ako isang doktor also. Yes. His name is Dr. Paul Marik. He's head of the doctors sa isang hospital in Norfolk, Virginia. No, and this guy invented Math Plus or Math Plus Plus. Meron preventive, meron prophylaxis. Prophylaxis yung parang ma-prevent. And for him, and maraming naniniwala, effective. That's why sinishare natin sa inyo. Nasa sa inyo yung desisyon. Alam mo, we're not doctors. We just research kung anong meron. And we're making sure na dapat talaga sana mapaabot ang impormasyon sa kanila, no, Shane? Paabot natin. At nasa sa inyo naman ang desisyon kung anong gusto niyo gagawin. Kung susunod. Nasa sa inyo yun. We don't prescribe. We only report kung ano ang nasa liksik natin pagdating po dyan sa mga ganitong aspeto katulad ng panlaban sa COVID-19. Ako, I follow this. Ako. May supplements ka na rin, Double P? Meron kasi usually nakikita-kita pagka kunyari, ngayon kasi maulan. So si Double P kasi pagka nakikita ko yan, lumalabas yan early morning and then nagpapaaraw. Darating tayo doon sa vitamin D. Pero yung supplements, meron din. Double P have. Darating rin tayo doon. So now we're in vitamin B. Ngayon, B. Yes. Okay, B is very important, especially vitamin B1 according to Math Plus na kasi yung B1 talagang that's what you call thiamine, no? At nakakatulong yan sa tissues kasi maraming tissues na inaatake ng virus. That's why you have to be complete, no? And you have to have vitamin B. Not only B1, but B1 which is thiamine, which is very important. Ang vitamin B kasi meron yan 1 to 12. Kung gusto mo, umiinom ako more of thiamine, pero umiinom rin ako ng complete na 1 to 12. Vitamins 1 to 12. Kasi ano ba naman panlalaban mo kung hindi, kumbaga, yung bangko ng iyong mga sundalo na lalaban sa COVID, dapat busog sa pagkain, maganda ang tulugan nila, nakakatulog ng maayos, di ba, Shane? Sa ganon, ang epekto, malakas sila. Malakas. Pag hindi natutulog yan, mahina. Parang ikaw, kunwari hindi ka nakatulog, di ba? Anong pakiramdam mo? Sakit sa ulo yun, Double P. Oo. Parang nangihina kinabukasan. Oo. Kaya nga, parang lagi kang pagod. Ganun daw. Yes. Kaya nga, yan, napaka-importante. And as a matter of fact, kung tulog na rin ang pinag-uusapan, there is this, tawag na ito, gamot, no? Na tinatawag na yung, yung yan, melatonin. This is very important because it is an antioxidant, mga kaibigan, and nakakatulong yan with the assistance of sleep. If you have good sleep, mas malakas ang immune system mo. At may direct connection ito, mga kaibigan, ang melatonin to your immune system. Kasama yan sa Math Plus na aking sinusundan, na umiinom ako ng melatonin sa gabi, no?
marami yan. May mga sa COVID-19 na Math Plus protocol. At ito mga kaibigan, maraming klaseng tawag nito, maraming klaseng dosage, no? So, para maintindihan ninyo kung anong correct dosage ninyo, ako kasi I take 3 milligrams, no? Pero marami yan, binibenta maraming dosage. Pero para mas safe kayo, consult your doctor. Punta po kayo sa doctor ninyo, you talk to them about Math Plus, o kaya kayo, pumunta kayo sa Google, and o kaya sa YouTube na lang, i-type mo Math Plus Plus, yung nakikita ninyo, can we bring it back on screen? Yan, yung Math Protocol, you'll see it. And it's promise effective because I've been although hindi pa naman ako nagkakasakit ng COVID-19, and I pray sana hindi ako tamaan mga kaibigan because I'm diabetic and hypertensive. Pero yan sanang ganyan pag-aralan po, tignan nyo po on your own. Sinishare namin sa inyo upang malaman po ninyo. So itong melatonin is very important. So don't forget, wala akong brand na double P. Kaya nakikita nyo dyan. nilagay ko lang double P. Pero hindi ako nagpo-promote ng kahit anong brand. And I'm not prescribing it sa inyo. Akin lang, sinishare namin ni Shane sa inyo, ito ang base sa research namin at ito rin ang aking sinusundan. So, you call that Math Plus, and it was developed by Dr. Paul Marik, and it's followed by Dr. Bean. Makikita ninyo, just go around. Ilalabas rin namin sa Facebook page namin yung mga info and links na gusto ninyong makita yan, puntahan po ninyo. Then, consult your doctor. Punta po kayo sa doctor ninyo. Doc, okay ho ba uminom ng vitamins? Sure ako, siguro, walang doktor na sasagot sa inyo na hindi. Because vitamins and minerals are very important. So, Shane, yan yung sa vitamin B. Get also the complete and make sure yung mga pagkain, Shane, di ba? Yes, pero rich. Opo, double P. Pero double P, kanina di ba pinag-usapan natin melatonin. So ito ipapwede to sa mga may insomnia. Kasi yung hindi makatulog it's a form of antioxidant, and pwede rin po siya doon sa mga mga hindi talaga makatulog. Lalo na sa gabi. Yes, double P. Insomnia, yan, ganon. Ako, I have that because masyado akong nag-worry sa inyo. Thank you. We know diba? that. Yan. Nag-worry ako sa wife ko. Sana wag siya magkasakit kasi lagi niyang kasama si Dallas. Nasa labas sila. Pero careful naman sila. Nagmamask sila and they're very careful. And I hope hindi nga because alangan naman magpakulong na lang tayo sa bahay. Wag naman ganon. Anyway, those are the vitamins from B1 to 12. Kung ako sa inyo, why don't you magbasa kayo? Imbis na puro tayo, sayawan at ganito, alamin natin, eggs is very rich in many things, Shane. At wala na dati, yung eggs mataas sa cholesterol, wala na, kaeke ka na lang yon at lumalabas, hindi pala totoo yon. Ako, I believe that, na hindi totoo yon. And eggs is good for you, mga kaibigan. So maraming purpose yung mga vitamins B1 to 12, like B7, biotin, will regulate sa blood pressure mo. These foods from vitamin B na maraming beta-carotene from the fish na nakukuha mo, nakakain. At kung gusto mong healthy skin, yan yung vitamin B5, pantothenic acid, mga kaibigan. So, just get the complete vitamin, pero make sure you have that thiamine. Kung sa purpose lang na purpose ay COVID-19, you need that to assist you para strengthen ang iyong immune system. Men, ang labanan dito, immune system. Yan ang labanan. Kasi it is your immune system that will fight COVID-19. Yes. Okay. Definitely double P. Kung immune system on double P, madali kang kapitan talaga ng virus.
Yes. And also, yung may mga comorbidities, double P. Asthma, allergies. Ayan, katulad nyo po, diabetic, hypertensive, yan, double P. Pero kung may supplements naman, so may panlaban. May panlaban. Kaya nga, let's be careful mga kaibigan. Let's make sure na ano tayo, no? And then, the next vitamin, eto, one of the ever very important vitamin is vitamin C. Yan. How can that be clear? Look at this. Vitamin C, citrus fruits is very rich in vitamin C. And yung vitamin C, accordingly, at marami na nag-espouse, directly panlaban din pag nagkasakit ka. Mas maganda na, bago ka magkasakit, bugbog sarado ka na ng vitamin C. It is not fat soluble, iniihi mo ito pag sumusobra. Better makuha mo yung vitamin C sa mga natural sources like what you see sa screen ngayon. If we can bring back the fruits. You know, may idea na kayo from suha to oranges to narangha, kung anong tawag mo dyan, dalanghita, yung mga, lahat yan, puro vitamin C at nakakatulong yan sa pagpapalakas talaga ng immune system. Tapos, Shane, yung mga iba, nagkakaroon pa nga ng, yung, alam mo yung vitamin C, make sure meron kang fruits na kinakain na talagang tuloy ang pag-ano yung sa vitamin C, strawberries, green pepper, tomatoes. Tomatoes, yan. Yes. Rich in vitamin C, tomato. Kailangan nasa mataas talaga ang level ng vitamin C mo so that na talagang talagang panlaban directly sa sakit, Shane. Kasi alam mo, marami na nagre-recommend even yung mga dalubhasa, pump yourself, sa English, bugbugin mo ng vitamin C. So ako, I drink 500 milligrams of vitamin C in the morning and 500 in the evening. Pero double P, natandaan ko nung time na ako ay nagdadalang tao, double P. Noong time na nagkaroon ako ng allergies ko, yung doctor ko, in-advise ako na mag twice a day ng vitamin C. Pero tama ka, double P, kasi usually double P kasi iniihi natin pagka nasosobrahan tayo. And also, meron din ako doon na kinakain din double P ng mga oranges. Yan, yung tomato, kahit hindi ko kayang kumain talaga ng tomato, pinilit ko talaga yon to survive double P. Kasi pagka buntis, mababa kasi yung immune system double P. Kaya sa mga momshies na buntis ngayon, ako, ingat-ingat po. And kailangan ninyo rin itong mga vitamin C na mag-take kayo nito. Why orange? Nakikita niyo yung malaking orange na yan? Because it is rich in vitamin C. As a matter of fact, maraming mga ibang supplements, yung skin ng orange na yan is being used. Ang recommended ng mga iba, 500 milligrams para ng intake araw-araw para maging really effective. So, sometimes, how do you compute? Ilan orange ba kakainin mo? Ilan lemons, kalamansi, ano ba? Kalamansi juice is good, pero medyo acidic ng konti. So, sasakit yung mga iba, nagkaka-UTI. Lemons is also good. But how many of these nga? No? So, all of those, consult your doctor. Go to your doctor, mga kaibigan. Consultin ninyo para alam. Ako, I take 1,000 milligrams dahil, number one, mataba ako. Ako, Pia, hindi ako tumawa na hindi tayo kumuna yung pagtawa mo dyan. Pero hindi kita nakikita kanina. Tingin ko, hindi ako tumatawa, double P. 1,000 milligrams ako. Well, that's me. Ako yon. Hindi porke nag-a-apply sa akin, mag-a-apply sa inyo. So, go to your doctor. Kausapin mo yung doctor mo. No? A general practitioner, any doctor will know. Alam nila yan. Sila ang kakampi natin pagdating sa mga ganyang klaseng bagay. Pag tinanong mo, Doc, kailangan bang vitamin C? Siyempre, talagang sasagot niya, oo. Pero best sana, natural sources. Ang problema, gaano karami ang kakainin mo. Na-absorb mo ba? Depende sa age mo. Diabetic ako. Pag kumain ako maraming prutas na yon, di tumaas ang sugar ko. Kaya ako,
nagsusupplement because pag kumain ako ng maraming oranges, di yung sugar ko talagang fly away. Kung saan pupunta. Ayan. So, patay. Pag-una na tayo ng oranges. Pag gano'ng karaming... Mahilig ka pa naman yung double P. Paborito mo yan. Oh yeah, mahilig ako. Actually, those are natural sources of vitamin C. They're rich in vitamin C, kaya lang they're also rich in glucose, mga kaibigan, which is not good for diabetes. Ayan. Para akong doktor, no? Pero hindi. You can, mababasa mo yan. Google it up, mga kaibigan. Research mo lang siya, makikita mo talaga lahat yan. Diba? Yes, kailangan din talaga kasi double P na mai-ano natin, na i-share din natin to sa mga tao kasi hindi din nila alam kasi kung paano ano sila yung kung gaano karami yung ini-intake dapat. Alam na nila, uminom talaga ng vitamin C and then yun, double P. Actually, meron isang doctor, actually naniniwala sila kapag nagka-COVID-19, pinaiinom ng maraming vitamin C. And they believe in it. So, as of now, walang one-shot deal. O ito, inumin mo, gamot ka na sa COVID-19. Since ang pinaka-importante ngayon is because of that virus COVID-19, mga kaibigan, hindi lang talagang walang gamot. So, ito ang sa mga dalubhasa, nakikita nila you really have to, ang tawag ng prophylaxis. Para hindi ka magkaroon, kailangan kompletuhin mo na ang vitamin mo, lalong-lalo yung susunod. Yan tinatanong mo kanina. Yung susunod, ayon, ito sa isang study, ito, nasa medical journals na, like Lancet, mga prestigious medical journals na sinusundan ng mga doktor is vitamin D, mga kaibigan. Vitamin D is very important at nadiskubre nila halos lahat na nagkasakit ng COVID-19 may deficiency ng vitamin D. Yan. Kaya nga ako, I take the supplement already of vitamin D. Supplement, parang iniinom ko araw-araw. Aside from, ang pinaka-source mo talaga ng mga ito, ng vitamin D, is ang haring araw. Mga kaibigan. At yung araw na yan, mga kaibigan, ang magbibigay talaga ng massive amounts, maraming amount of vitamin D3. There are two types, may vitamin D2 at saka vitamin D3. Yan. Ang iniinom ko, mga kaibigan, is vitamin D3. At yan, na-absorb ng skin mo, at papasok sa katawan mo, paprocess ng liver mo, and then magiging part ngayon ng iyong immune system. Direkta. Yan, nakikita niyo yung skin, tatama yung araw dyan sa skin, and then papasok yan sa mga laman-laman mo, i-absorb yung mga molecules na yan ng vitamin D, tapos pupunta ngayon sa liver mo, ipoprocess, para nang sa ganon i-provide as immunity booster ng katawan mo, mga kaibigan. But you can also get it from milk at saka oranges, nakukuha rin yan dyan. But what is enough? The best source ay sunlight, mga kaibigan, on vitamin D3. Alam mo, Shane, yung vitamin D3, direct connection on COVID. Ito na. This is officially a study na out of 10,000 patients na chinek nila na nagkaroon ng COVID, halos lahat deficient sa vitamin. Vitamin D3. At yung mga iba na mga naging asymptomatic o kaya ganito, mataas ang vitamin D3 niya. Now, sabi ng mga iba, dito sa Pilipinas, ang dami naman araw. Ang araw naman, hanggang araw-araw, meron sun. Pero, isipin mo, ikaw, Shane, isipin mo lang sa sarili mo. Gaano kadalas ka naaarawan?
Kayo, mga nanonood, mga kaibigan, tignan ninyo, gaano kayo kadalas naaarawan? O sabihin niyo, naglakad ako, galing dun sa shop, pumunta sa kotse. Naarawan ka? Oo, naarawan ako. May time kasi yan, double P. Naarawan ka. Naka-shades ka pa. So, hindi naarawan yung dito mo. Naka-shades ka, naka-shirt ka, o blouse, o kaya mahabang ganyan. Tapos nakapantalong ka, tapos nakasapatos, naka-expose lang, may relo ko pa dito, mahaba-haba pa yung suit mo, dito na lang Ito natitira. lang part na to. Tapos yung mukha mo, may shades pang ganon. Minsan yung mga iba, may hat pa. Wala. Tapos lumabas, pumunta sa kotse, 2 minutes, wala yun. There's nothing. So, 18% dito, another 18%, ito, 9.9, nakatakip pa yung kalahati, ko na lang, nasa 4.5 ka lang. Yung absorption, kulang yung sunlight. Kulang sa oras, kulang sa sun. Dapat tanggal ang iyong shirt. Ubad. Halos i-expose mo yung skin mo for 30 minutes. Depende pa kung anong kulay ng balat mo. Kung ikaw ay just like those imported ones who are like whites from Denmark, from Copenhagen, or probably from the United States or Canada, mas malakas mag-absorb ang mga puti ng araw. Compared to Malay race like us, mas kung ganito ang absorption, mga kaibigan, ng puti, tayo, ang absorption, ganyan. Ang itim, skin pigmentation. So, mahirap pumasok sa kanila sa mga balat ng mga kayumanggi. Hindi mahirap. Ang absorption rate niya mas mababa as compared. Kung 10 minutes of sunlight ang puti, ganito ang laman ng dumating na vitamin D sa kanila. Sa Malay, siguro mga ganito lang. So you see, it depends din sa tao. Pag mas mataba ka, mas konti pa absorption mo kesa yung fit yung katawan mo. Ako, I really need more length on time and I remove my shirt. At talagang nagpapasan ako. Pero I use it in the morning kasi kapag tanghali, medyo maluluto ka. Eh, mahirap na. Baka mamaya, malison tayo. O yan. Huwag ka lang ma-sunburn. Tama yun. Kaya lang, yung mga iba, delikado rin yung skin cancer. Kaya nga sabi ko sa inyo, vitamin D3 is very important. Ini-stress ko ito dahil number 1 to na very important dito sa Math Plus system. Remember, vitamin C, this one, vitamin D is very important. Sa mga hindi ho kaya talaga, kayo, supplement so that para nang sa ganon, you can get it. Marami, may mga IUs yan. IUs, International Units of Measurement. Ang daily recommended dose daw, 400. Ako hindi ko sinusundan yon. Yung 400, masyadong mababa yun. Yung isang doktor na kilala ko na may edad na, 4,000 IUs ang iniinom niya. No? Si Dr. Fauci ng United States, marahil alam niyo, narinig niyo, kasama ni President Trump, siyang NIH, something like that, National Institute of Health na ganito, 6,000 IUs ang kanyang iniinom. Ano iinumin mo? Consult your doctor. Yan, mga kaibigan. Pumunta ka sa physician, sa favorite physician mo, and mag-consult kayo para mabigyan ka. Kasi depende sa size ng katawan mo, kung ano yung taba mo, ano yung kulay ng ano mo. May test din na pwedeng gawin kung ano ang level ng vitamin D mo. Shane, alam mo ba yun? May test yan. So, your doctor Hindi ko alam yun, double P. Pero ang ano ko lang kasi, yan. yun yung sinasabi mo, yung 400 IUs na sinasabi na ang tinitake lang, pero hindi pala. So, ano ba ang dapat? Hindi. Yun ang recommended. Like in England, yun ang recommended, Shane. Recommended amount. Okay po. Pero hindi sinusundan. Kahit yung doktor nga na taga-England. Okay? His name is Dr. Campbell. Search him out sa YouTube. Meron siyang regular program regarding this. Siya, hanapin mo. Makikita mo, type there, vitamin D. Ikakwento niya nga siya, 4,000 IUs. Ako, ang iniinom ko, 5,000 IUs. Mataba ako eh. Okay. Kaya nga, depende yun sa weight, double P. Consult your doctor. Inuulit-ulit ko lagi yan. Hindi ako nagpe-prescribe. Kung hindi, consult
your doctor, mga kaibigan. Sineshare ko lang sa inyo sa Math Plus, A, vitamin B, vitamin D, vitamin C. Make sure equip ka niyan para kahit papano may labang ka. Lalo na yung vitamin D3. Ang recommended ng lahat na mga expert, Dr. Zelenko, Dr. Campbell, at saka yung mga ibang mga medical journals, ay talagang vitamin D3. Mga kaibigan, D3 is very important. Kaya nga, Shane, talagang ini-stress ko lang dito sa ating na mga pinagre-research, napaka-importante po talaga, Shane, yung vitamin D3. Yung meron ka, opo. Kasi pagka kunyari kulang ka talaga dyan double P, maaari kasi yung pananakit ng ulo. Parang common na lang din double P, fatigue, yung parang nanginginig na yung laman mo. So, ano siya double P parang it's a common sign sa ng double P pagka meron kang kakulangan doon sa mga vitamins na dinidiscuss natin double P. Kung mapapansin mo. Right. Pananakit ng ulo. As a matter of fact, ang kakulangan ng vitamin D3 is associated with many COVID-19 cases. Yes, yung muscle weakness, double P. Yung pananakit may findings na, hindi ito kwento-kwento. Kung hindi, official findings na talaga, mga kaibigan, etong aspeto na yan. At yung mga mas matataba, tulad ko, sa vitamin D. Nakangiti lang ang double P. Ang katawan ay may 45 chance na 45 chance na na magkaroon ng COVID-19, habang may 95% chance naman ito na ma-hospital. So, vitamin D, I have to kailangan siguraduhin ko sarili ko na may vitamin D ako. So, I drink supplements, 5,000 IUs. Ako yun, akin yun. Tapos, nagpapaaraw pa ako, Shane. And then, I eat foods that are balanced na makukuha natin yung mga necessary vitamins. Saksi naman kami ng double P na ginagawa mo talaga yan. Kung ano yung sinishare mo sa amin. Yes. And kung at least, kung magkakaroon ako ng COVID, kung built yung aking katawan na meron kompleto ako netong vitamins, kung magkakaroon ako, I pray na sana hindi siya magiging masyadong malala. Kung hindi, magkakaroon ka, mag-fever ka, pero hindi siya lumalala. Yun ang pinagdadasal ko. So, anong susundan ko? Math Plus. Itong sinusundan ko because out of the many, yung kay Dr. Zelenko, kay Dr. Paul Marik, itong Math Plus neto, mga kaibigan, na save maraming lives. Please, go to YouTube. I-type ninyo ito, Math Plus. Look for Dr. Paul Marik, Dr. Bean. Mga kaibigan, makikita nyo yon. Look for Dr. Campbell. Makikita rin ninyo, he cannot just stress vitamin D3 also. Kaya napaka-importante. Move on tayo, Shane. Share pa natin ito mga importante. Meron isa, mga kaibigan, ito, medyo lengthy, pero bibilisan ko mga kaibigan. Ito, importante, naging controversial itong gamot neto. Very controversial because of the politics in the United States of America. As a matter of fact, nung nilabas ni President Trump yung kanyang opinion tungkol dito, a news agency went against it. Talagang nagbabanatan tungkol dito sa gamot neto, tapos nagkaroon pa ng mga trials, tapos lumabas doon sa trial, hindi daw effective yung gamot at meron bad effect na QT interval, ang tawag doon sa puso. Yung interval ng puso mo, meron daw side effect na ganon. Okay? Tutuloy ko muna yung kwento ko para mapakinggan nyo. Tapos, itong gamot neto, hindi ko pa minimension yung pangalan ng gamot. Itong gamot neto, naging controversial, bakbakan, pero may mga doctors din ako mga sinusundan na ang mga findings nila to their patients, and one of them is Dr. Zelenko, meron pang Trang, another Vietnamese doctor, and there are many doctors, mga kaibigan, who swear that this medicine works in viral replication. Ano yung replication? Kasi pag pumasok ang virus sa katawan mo, pupunta siya dun sa cell mo, tapos i-hijack niya yun. Kukunin niya yung headquarters ng cell, gagawa siya ng mas marami pang katulad niya. No? Tapos yung puputok yung cell, kakalat na naman yung mas maraming virus, uulitin na naman yung proseso sa mga ibang cell. Yun. So, etong gamot neto is proven effective
in vitro. Pag sinabi mo in vitro, sa Petri dish, pag tinest mo siya, talagang ito ang nangyayari. Ngayon, nung binuksan ni President Trump ito, nagkaroon ng bakbakan, tas nasira na yung gamot, sinira ng sinira, parang opinion ko na ito, sinira ng sinira, tas lumabas doon sa mga worldwide test, ay lumalabas na hindi raw effective at may side effects. At lumabas na siya sa mga prestigious medical journals such as JAMA, New England Medical Journal, and JAMA and Lancet. Yung mga yan talagang authority yan. Pero ang nakakabigla, after 1 month or a few, ni-recall nila yung findings tungkol dito sa gamot nito. Ni-recall nila dahil dubious o kaya questionable. Bakit nasaan yung mga data? Bakit? Kasi nire-review pa ng peers. Bakit hindi na-review? In short, nagkaroon ng kalokohan. So, pinull out nila, controversial yon. So, ako, opinion ko, it works. Sa mga nasundan ko, alam mo, iba yung pag sinusundan mo since January. And Shane, you are aware na sinusundan ko ito since January pa. At ang pangalan ng doktor ng gamot nito ay hydroxychloroquine. Yan yon. Very controversial. I leave it up to you. Consult your doctor tungkol dyan. Ako, this medicine has been existing for 75 years. Over-the-counter, super cheap, and it is originally built for against malaria. And yung gamot neto, aside from malaria, it is proven effective against rheumatoid arthritis na ginagamit ito, and also it's being used with rheumatoid arthritis at ginagamit din sa lupus, no? And ngayon parang lumalabas na effective siya on the right dosage, no? So hindi ako magme-mention na lang muna sa dosage. You can look it up sa inyo sa YouTube, sa Google it, no? Merong mga reports na hindi maganda, merong nagsasabing pero go to Zelenko, go to this doctor, si Dr. Bean, Dr. Marik, tapos si Dr. Campbell, he's a long-time nurse and a doctor. So, yan is very controversial. Mamaya explain ko sa inyo how it works. But there is another also na medicine na kasali sa Math Plus and has the same, more or less, function katulad ng hydroxychloroquine, but it is not, it is parang a supplement, no? And it is called quercetin. Quercetin, yan po. Yang quercetin, you can get it from these types of vegetables na nakikita po ninyo dito. So, these vegetables na ito, and itong quercetin, they come in 250, 500. Ito, hindi mo kailangan ng doktor dyan. Because yan, yung mga, ano lang yan, nakukuha mo sa mga ibang health stores, sa yung mga ganito. But, there is something in quercetin that works against COVID-19. Yan. So, please make sure that you know these meds. Yung quercetin needs no prescription. However, ang hydroxychloroquine needs prescription. Iba-iba ang opinion ng doctor sa hydroxychloroquine. So, I leave it up sa inyo. And your doctor, consult them because they know better. They are the ones who studied yung medicine after all. Pero ako, I've consulted mine, go na go rin siya sa akin. So, kung sinong doktor nyo, siyang sundan po ninyo. Ang akin lang po, sinishare lang po namin ni Shane sa inyo yung mga na-research namin. Ngayon, Shane, this is, sorry minamadali ko na lang para this is how it works. Yung cell natin, iyan ang inaatake ng virus. Pag pumasok yung virus sa katawan mo, hahanapin yan cell. Papasok siya doon. Dapat hindi siya nakakapasok, kaya lang by miracle, itong COVID-19 kaya kumalat at naging epektibo dahil nakakapasok siya. Dahil yung receptor, gawin na lang natin simple words, yung antenna nagfi-fit doon sa virus. So pag dumikit, pasok na siya sa loob. Pagpasok, i-hijack niya yung nucleus ng cell, tapos maglalabas siya ng makina cold replicase. Yung virus na yan papasok sa loob. Tapos yung replicase doon kukunin niya, hijack,
tapos magmamanufacture siya ng mga virus na katulad niya. And that one, dadami sila sa loob ng cell sa pag-manufacture, dadami ng dadami hanggang puputok, kakalat na naman, pupunta na naman yung mga inakay na mga ginawa niya at kakalat sa iba't ibang cell na naman nang sa ganon dumami sila ng dumami hanggang lumala ang sakit mo. Yon. Ngayon, yung isang mineral, may isang mineral na epektibo paglaban dito sa pagdami ng virus. Etong mineral, kailangan mo rin inumin. At siguradong kailangan meron kang sapat na amount nito, Shane, and it is called zinc. Zinc po. Yan, zinc na yan is very important as the number 1 kalaban ng virus para dun sa replication. Hindi niya kaya mag-replicate dahil itong zinc neto, kaya niyang wasakin yon. The only problem, hindi niya kaya pumasok sa human cell. Yung zinc, hindi niya kaya pumasok. So, anong kailangan mo? Kailangan mo ang tinatawag na ionophore. Ang ionophore is para bang kailangan niyang sumakay doon para makapasok sa cell. Pag nakapasok na yung zinc sa cell, aatakihin na niya yung replication na yon at wala na, masisira. So, hindi dadami ang viral load. Tapos, yung immune system mo, patuloy na dumadami dahil may mga vitamins ka na iba, yan ang aatake ngayon dun sa mga sundalo ng virus na hindi dumadami dahil yung zinc sinisira niya. Pero kailangan mo yung zinc para makapasok, since hindi niya kaya pumasok sa cell, kailangan niya ng ionophore. At alam niyo kung ano yung ionophore na yon? Yan ang quercetin o kaya hydroxychloroquine. Pasakay nga, sasabihin ng zinc, dalhin mo ako dito sa cell na ito. May lintik na nag-hijack ng nucleus. Pasok doon sa loob, bibitawan yung zinc, tapos atakihin na yan, wasak. So, ang resulta, hindi dumadami yung virus at dumadami ang immune system ng mga sundalo mo dahil kompleto ka sa vitamins. Nakuha niyo? Yun na yung connection doon. So, naatake, nananalo sila. Yan, Shane, ang napaka-importante. As a matter of fact, sa mga ibang bansa... May vitamins at minerals talaga. Oo. As a matter of fact, may mga ibang may mga ibang bansa na nire-recommend nila talaga ito as prophylaxis para hindi magkaroon ng sakit na COVID-19. Sa India, lahat ng social workers, medical workers, pinaiinom niyan. Mandatory na talagang iniinom nila, hydroxychloroquine ang iniinom. Dito sa Pilipinas, bawal ang hydroxychloroquine. Dahil nga sa kontrobersya nga na meron raw QT intervals na problema, which sa akin, hindi ako naniniwala doon. Before kasi double P, meron pa yan nakakabili dahil meron yan na sakit na, about yung kanina nga sa arthritis and also sa lupus, yun yung mga minsan na ginagamit o yung pine-prescribe ng doktor. Pero sa ngayon, dahil nga sa pagban nga po dito sa ating bansa, wala na ngayong gamot. Parang nawalan sila ng pag-asa. Pero may alternative din naman na ibinigay yung mga doktor nila. Kaya lang, nakakalungkot din double P. Kung ito man ay talagang masasabi natin na isa sa mga gamot na pwede ka makasurvive dito sa virus sa COVID-19. That's right. So yan ang hydroxychloroquine, quercetin at saka zinc. Ako, I drink quercetin dahil walang prescription ng doctor yan. It's safe. It's very safe. Pero sa umiinom rin ako ng zinc. Sabayan dapat. So yun ang iniinom ko. Sa aking paniniwala, base doon sa aking napag-aralan na magaling na magpigil yan. So sinishare namin sa inyo so you would know. Yan, Shane. Ano yung sasabihin mo kanina? Yung reach in sa quercetin kasi, syempre yung iba, hindi sila aware dito. Kumain lang sila ng mansanas, pwede na. Kasi rich in quercetin to. Well, mansanas, yes. Kasama yan sa quercetin na mga pagkain na pwede. Kaya lang, Shane, gano'ng karaming mansanas kakainin mo? Kung kakain ka naman ng isang sakong mansanas, baka tumaas mga diabetic ba? Yang quercetin yan. Berries, strawberries, mansanas,
rich. And green tea, most especially, rich yan sa quercetin. So, imbis na magkape ka, mag-green tea ka na lang, and a glass of wine. Wag naman 1 case of wine, no? Ano ba yun dapat? Makakalasing din sa Ayan. Ayan, kaya nga, yan ang gusto ko namin ni Shane paabot sa inyo in a nutshell, mga kaibigan. The best is talagang just go to YouTube, search for Math Plus, search for quercetin, search ninyo itong mga ito, and you will find out, mga kaibigan, the realities. Kayo na mismo. We are not, ulitin ko, hindi po kami nagpe-prescribe. We are not doctors. Pero sinishare namin yung mga findings ng maraming dalubhasa at doctors in a nutshell. But eventually, mas maigi, bago nyo umpisahan ito, consult your doctor. Yan, mga kaibigan, is the best that you can do para dito po at malaman po ninyo ang dapat ninyo gawin. So, touch namin, and later on sa Facebook page ng Double P, Philip Pic Show, we will also give you the links na kailangan nyo para mapuntahan ninyo ito tungkol kay sa mga findings nito. Kaya nga, Shane, wow, talagang really that's the best defense. Yes, Double P. At sana yung mga viewers natin, mai-adopt dito, Double P. Kasi importante pa rin na, kasi kapag nagkaroon ka na ng virus sa katawan mo, hindi natin alam kung maisasalba pa ng mas madali. Paano Double P? Pagka malala na talaga yung virus sa katawan, Double P, di ba? So, kailangan talaga sa ngayon, palakasin natin, system natin, kumain tayo ng mga healthy foods, vegetables, and at the same time, yung meron tayong supplements. Kung talagang hindi talaga tayo palakain ng prutas and yung mga vegetables, pwede siguro na mag-supplements po tayo. Yung vitamin A, B, C, D with zinc. A, B, C, D, E. Wala namang vitamin D, may vitamin D ba? O kaya vitamin X, Y, and Z. Di ba? And Z, pero, wala. mga kaibigan, build yourself strong ang inyong immune system. Para nang sa ganon, may laban. Yun lang. No? So, sharing Batang lang kami. may laban, ika nga. Oo nga. Sharing lang kami. At sana nga, meron nga gamot para sa internet kasi nag-uumpisa na naman tayo. Kanina pa yan, Double P dito. Ang Pilipinas talaga, no? Hello, Philippines! Wake up! Diba? Anyway, mga dito lang yan. Later on, so we're finished with that. We'll go to the second segment and we'll be having, mga kaibigan, itong a guest of ours, mga kaibigan. But we will be introducing Binibining Pilipinas Universe, mga kaibigan, is no other than Maricrez Valdez Castro. Wow, beautiful, mga kaibigan. Let's support her. Lalaban po yan. Oh, no, Shane, maganda. Parang ikaw, lumabang ka rin noon, di ba? Lumabantahan nun. Hindi sa pagandahan. Yan, that's Maricrez. We'll be having her and as well as one, ito naman, also pretty herself, at ito po ay consultant with many of these, lalo na yung mga candidates and personality development, and she's also an educator, no other than Maricel Pengson, mga kaibigan. Yan, she'll be joining us as sort of a co-host, and mga kaibigan, mamaya maintindihan nyo bakit Maricel is coming in, mga kaibigan, and we will now find out, she'll join us also in the interview with Maricrez, no, mga kaibigan, the Binibining Pilipinas candidate. Kaya Shane, talagang with all these people later on, they're already ready. We'll be back, Shane, after this reminders.
Alamin natin ang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa mga sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Pangalawa, sabunin ang mga palad. Pangatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Pang-apat, kuskusin ang pagitan ng mga daliri. Pang-lima, kuskusin ang mga kuko. Pang-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pang-pito, kuskusin ang paikot-ikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Pang-walo, sabunin ang braso hanggang siko. Panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Paalala, gawin ito sa loob ng 30 segundo. Sa pagiging alisto at handa, masisiguro ang kaligtasan ng buong pamilya. Dagdag kaalaman upang sakit ay maiwasan. Isang paalala mula sa provincial government ng Nueva Ecija at ng PB48.